Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Rest back ni ex-congressman Kiko Barsaga sa pagmamayabang ni Pangulong Marcos Jr. nga siya daw ang naglantad sa korupsyon sa flood control. Title, ang bagyo ng Diyos ang naglantad ng korupsyon. Nagbigay ng reaction si dating Congressman Kiko Barsaga sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na siya ang naglantad ng umano'y mga anomalya sa flood control projects. Sa isang social media post, iginiit ni Barsaga na hindi ang sino mang opisyal kundi mismong mga bagyo ang nagbunyag sa kalagayan ng mga flood control projects. Sabi ni Barsaga, it was God's storm that exposed the flood control corruption. If you steal the credit from the Lord's action, then be prepared to face divine retribution. Patay ka ngayon. Ang payag ni Barsaga ay tugon sa sinabi ni Marcos sa panayam sa Canada na siya umano ang naglantad ng isyo sa flood control at nagsimula ng mga investigasyon laban sa sangkot. Pinagmayabang ng Pangulo, I'm the one who exposed all of these, and I'm the only one that has started to do anything about this. Ay, pagpasensyaan nyo na lang ating Pangulo. Ganyan ang tingin niya sa sarili niya. He's a super best president. Na magandang ginagawa niya. Deadma lang mga nambabati ko sa kanilang dalawa ni Claire Castro. Aalis siya sa kanyang pwesto na may malinis na record. Grabe ano. Sige lang, ganyan talaga ang tao. But to me, ang Pangulo is mga palusot na lang niya ito. I just don't know kung nakakatulog siya ng maimbing. I just don't know kung yung konsensya niya is gumagana pa ba. Kasi lahat tayo may konsensya eh. Kung gumagana pa yung konsensya, yung madali kang gumawa ng action. Kasi kung nakukonsensya ka na, alam mo mali yung ginagawa mo. At yung konsensya mo ang magbibigay sa iyo ng tapang, lakas ng loob para magbago, para maiwasan mo yung maling ginagawa. Ganyan po ang ating konsensya. Kaya lang may mga tao na wala na, very dull, o yung tawag yan ng isang pastor sa preaching is hardened heart. Pag tumigas na ang puso ng isang tao, wala na, hindi na siya nakakaramdam ng hiya. Wala na siyang pagsisisi, wala na, distorted ang pananaw niya sa kanyang sarili at sa palibot niya. So delikado yan. Huwag nating pabayaan na yung konsensya natin is maging dull o yung manhid. Manhid pala ang exact word. Binigyan tayo ng Diyos ng konsensya para i-guide tayo sa tama at sa mali. Ako, dumating ako sa punto sa buhay ko na realize ko maling-mali pala yung ginagawa ko. Kasi nung una, akala ko I am serving God. Akala ko naniniwala ako sa Diyos. Akala ko sumusunod ako sa kalooban ng Diyos. But later on, dahil nga sa konsensya, na-realize ko na ang Diyos ko pala is kwarta. Kaya tama yung sabi ng Panginoon sa Bible na you cannot serve two masters. It's either you hate the one and love the other. You cannot serve both God and money. Pera ang habol ko noon. Kasi yung ambition ko, gusto kong maging mayaman, super mayaman. Dahil lumaki akong mahirap, gusto kong maging mayaman para mabago naman ang buhay ko. Kayamanan, material ano. But then, sa paghahabol ko ng kayamanan, lalong gumugulo yung buhay ko. Wala akong peace of mind. Di ako nakakatulog ng mahimbing. May pera nga ako, kailang ang daming
karma, yung bad karma na nangyayari. May pera ko, kaya lang yung pera galing sa masama. Anong nangyayari? Butas ang bulsa. What do I mean with butas ng bulsa? Lumalabas yung pera. Napupunta saan? Sakit. Nagkakasakit ang miyembro ng aking pamilya. Nagagastos ko sa bisyo na uubos na lang na hindi ko namamalayan. Yun yung experience ko hanggang dahil nga sa konsensya, nakita ko I'm not doing the will of God. Humingi ako ng tulong sa Diyos. Kaya sinorender ko ang buhay ko sa Panginoon. Yung nag-ABC ako. A, I accepted that I am a sinner. I am bound to hell. B, naniwala ko, believe. Naniwala ko na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para patawarin ng lahat ng kasalanan ko. And C, commit. I committed, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. So unti-unti, nung pinabayaan ko na ang Diyos na mamuhay sa buhay ko, sinusunod ko na yung gusto niya, hindi yung kagustuhan ko. Unti-unti, nagiging na yung konsensya ko, yung madaling mahiya, madaling mag-repent, madaling basta gumagawa ko na ng action para makaiwas ako sa mga masasamang ginagawa ko. Kaya yung later on, yung ambition ko na yumaman, unti-unti nawawala. Yung kasakiman ko na gusto ko akin lahat ang pera, unti-unti nawawala. So yung kasakiman na unti-unti na bago, na naging generous, na binigyan ako ng puso ng Diyos na maging generous, ibahagi ang aking mga blessing sa buhay. So kaya itong channel natin na ito, ang ating income, ginagamit natin pang tulong sa ibang tao, lalo na yung tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang balay sa tabangan na mo ugero. So napulo sila aning nga puyo, ikaunsi ang mama nga nakigpuyo lang dire sa ilang balay. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an nga balay sa iyang atop nga yero. So kaulanan na gid sila. So muna na gid gidag-kuon sa buslot sa ilang balay. So karon atong bisitahon ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan karon sa tabang siya nga yer. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan. So mo na pod ni ang yero nga gitabang sa iya ha. Makaatop na ni siya karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros, makita nato nga nakaatop na gid sila sa ilang balay nga gipatindog. Matasun nga mat sa Ginoo nagtabang sa sun nga nagbalay nako. Dili na ko makigpuyo sa kan. Inaanak ko'y balay. Dili na ko makigpuyo sa akong ginikanan. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa katuig. Isa ka tuig. So pila mo nga nagsuon nga nakigpuyo lang sa imong ginikanan? Napulo. Napulo mo. So isa lang kabalay inyong gipuy-an. O mat sa tabang nga kabalay na ko karon. Pang tabang di ko kabalay. Salamat sa Ginoo nga
nagbalay na ko. Salamat kaayo.